Riddles of Faith, a journey of belief and doubt. I sent a note into the sky, folded words that dared to fly. Will they land or just dissolve in a world I can't resolve? My heart's a lighthouse spinning round, flashing signals, lost and found. Hoping to be loved back, hoping to be seen, caught between the quiet and the spaces in between. Hoping to be loved back, is it just a dream? You smile, but don't look twice. Your warmth is cold as ice. I'm an echo in your hall, shouting loud, but I feel small. My heart's a match that won't ignite, striking shadows in the night. Hoping to be loved back, hoping to be seen, caught between the quiet and the spaces in between. Hoping to be loved back, is it just a dream? Hello! Magandang araw po sa lahat. Another episode po tayo ng Riddles of Faith. Okay po, simulan po natin ang ating episode sa ganitong tanong. Magpapatulong po tayo sa AI na si Gemini. Okay. I'm here and ready. What is your new question or the next topic you'd like to dive into? Pwede ba akong magtanong sa Tagalog? Oo naman. Walang problema. Maaari kang magtanong sa Tagalog o kahit sa Taglish. Handa akong sumagot at tumulong sa kahit anong paksa tungkol man ito sa Biblia, kasaysayan, science o kahit anong gusto mong malaman. Ano ang iyong bagong katanungan? Gusto ko sanang magbigay ka ng mga talata sa Biblia na nagpapatunay na ang pangako ng Diyos kay Abraham ay hindi sa laman kundi sa espiritual. Napakagandang paksa niyan. Sa Biblia, malinaw na ipinaliwanag, lalo na sa Bagong Tipan, na ang pangako kay Abraham ay hindi lamang tungkol sa pisikal na lupa, Kanaan, o pisikal na lahi, kundi may mas malalim na espiritual na katuparan para sa lahat ng sumasampalataya. Narito ang mga susing talata na nagpapatunay na ang pangakong ito ay espiritual. Isa, ang mga sumasampalataya ang tunay na anak ni Abraham. Hindi sa dugo o laman na susukat ang pagiging anak ni Abraham, kundi sa pananampalataya. Galatia Kapitulo 3 Bersikulo 7. Kaya't dapat ninyong malaman na ang mga may pananampalataya ang siyang tunay na mga anak ni Abraham. Dalawa, ang pagpapala ay para sa lahat ng bansa, espiritual na pamana. Ang pangako na pagpapalain ng lahat ng bansa ay natupad sa pamamagitan ni Kristo, hindi sa pamamagitan ng pagiging Judyo. Galatia Kapitulo 3 Bersikulo 8.
At ipinahiwatig na ng kasulatan noong una pa na pawalang sala ng Diyos ang mga gentil sa pamamagitan ng pananampalataya at ipinangaral na ng una ang mabuting balita kay Abraham na sinasabi, sa iyo ay pagpapalain ng lahat ng mga bansa. 3. Si Kristo ang binhi, the seed. Ipinaliwanag ni Apostol Pablo na ang binhi na tinutukoy sa pangako ay iisa si Kristo. Dahil dito, ang pangako ay nagiging espiritual na pag-aari ng sinumang na kay Kristo. Galatia Kapitulo 3 Versikulo 16. Ngayon kay Abraham at sa kanyang binhi ipinangako ang mga pangako. Hindi sinasabi ng Diyos, at sa mga binhi na marami ang tinutukoy, kundi iisa, at sa iyong binhi na ito ay si Kristo. 4. Ang pamana ay sa pamamagitan ng Espiritu hindi ng kautusan. Ang pangakong espiritual ay tinatanggap sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Galatia Kapitulo 3 Versikulo 14. Ginawa ito upang ang pagpapala ni Abraham ay dumating sa mga gentil sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang sa pamamagitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. 5. Higit pa sa lupang pisikal ang makalangit na bayan. Maging si Abraham mismo ay hindi lamang tumitingin sa lupang Kanaan, kundi sa isang espiritual at makalangit na tahanan. Hebreo Kapitulo 11 Versikulo 10. Sapagkat inaasahan niya ang lungsod na may mga pundasyon na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Hebreo Kapitulo 11 Versikulo 16. Ngunit ngayon ay nagnanais sila ng isang lalong mabuting lupain sa makatuwid ay ang makalangit. Kaya't hindi ikinahihiya ng Diyos na siya'y tawaging Diyos nila, sapagkat ipinaghanda niya sila ng isang lungsod. Buod ng aral. Ang pangako kay Abraham ay may dalawang dimensyon. Isa, pisikal, lupa at maraming anak para sa bansang Israel. 2, espiritual, kaligtasan, katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya at buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos, para sa lahat ng sumasampalataya kay Kristo. Gusto mo bang gawan natin ng outline o summary table ang pagkakaiba ng pisikal na pangako versus espiritual na pangako para mas malinaw sa iyong poster o pag-aaral? Sige. Narito ang comparison table upang mas madaling makita ang pagkakaiba ng pisikal na aspeto at ang mas malalim na espiritual na katuparan ng pangako ng Diyos kay Abraham. Maaari mo itong gamitin bilang gabay sa iyong pag-aaral o dagdag na impormasyon sa iyong proyekto. Paghahambing, pisikal versus espiritual na pangako. Aspeto ng pangako. Pisikal na katuparan, Old Covenant. Espiritual na katuparan, New Covenant. Ang binhi, seed. Ang mga literal na kaapu-apuhan ni Abraham, bansang Israel. Si Hesukristo at ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya, Galatia Kapitulo 3 Versikulo 16-29. Ang lupang pangako. Ang lupain ng Kanaan, Genesis Kapitulo 17 Versikulo 8. Ang kaharian ng Diyos at ang makalangit na Jerusalem, Hebreo Kapitulo 11 Versikulo 16. Ang pagpapala. Kayamanan, tagumpay sa digmaan at madaming anak. Katuwiran, righteousness, at ang banal na espiritu, Galatia Kapitulo 3 Versikulo 14. Paraan ng pagtanggap. Sa pamamagitan ng pagiging bahagi ng lahi at pagsunod sa kautusan. Sa pamamagitan ng pananampalataya, Roma Kapitulo 4 Versikulo 13. Sakop ng pangako. Para sa mga Judyo lamang. Para sa lahat ng bansa at tribo, Apokalipsis Kapitulo 7 Versikulo 9. Mahalagang kaisipan, key takeaway. Ang pisikal na pangako, lupa at lahi ay nagsilbing shadow o anino lamang ng mas dakilang plano ng Diyos. Ang tunay na layunin ng Diyos kay Abraham ay hindi lamang para bumuo ng isang bansa, kundi para magdala ng tagapagligtas, Kristo, na magbubukas ng pinto ng langit para sa lahat ng tao. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Galatia Kapitulo 3 Versikulo 29. Susunod na hakbang, gusto mo bang gawan ko ng maikling paliwanag, devotional style, ang isa sa mga talatang ito na maaari mong gamitin sa iyong poster o presentation? Sige, gusto ko yan. Narito ang isang maikli at madamdaming devotional o pagninilay base sa Galatia Kapitulo 3 Versikulo 29. Angkop na angkop ito kung gagamitin mo sa iyong poster o bilang mensahe sa isang pagtitipon. Pagninilay, ang tunay na pamana. Teksto. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Galatia Kapitulo 3 Versikulo 29. Noong nangako ang Diyos kay Abraham na ang kanyang mga anak ay magiging sindami ng mga bituin sa langit, hindi lamang mga mukha o pangalan ang nakita ng Diyos. Nakita niya tayo. Madaling isipin na ang pangako ni Abraham ay tungkol lamang sa isang pirasong lupa sa Middle East o sa yaman ng mundo.
Ngunit ang mensahe ni Apostol Pablo ay malinaw, ang pinakamahalagang pangako ay espiritual. Isa, hindi sa dugo kundi sa pananampalataya, hindi mo kailangang maging Judyo sa lahi upang maging anak ni Abraham. Ang pagtanggap mo kay Kristo ang nagbibigay sa iyo ng spiritual DNA ni Abraham. 2, si Kristo ang katuparan. Lahat ng pagpapalang ipinangako kay Abraham, katuwiran, proteksyon at pabor ay na kay Kristo. Dahil ikaw ay kay Kristo, ang lahat ng pabor na iyon ay sa iyo na rin. 3, higit pa sa lupa, ang ating lupang pangako ay hindi nasusukat ng mapa. Ito ay ang presensya ng Diyos, ang kapayapaan na lampas sa pag-unawa, at ang katiyakan ng buhay na walang hanggan. Hamon sa puso, tumingin ka sa langit gaya ni Abraham. Ang mga bituin ay paalala na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Hindi ka lang basta naniniwala, ikaw ay isang tagapagmana. Ang iyong pananampalataya ay hindi lamang kaalaman, ito ay ang iyong susi sa kayamanan ng kaharian ng Diyos. Mungkahi para sa iyong poster. Maaari mong ilagay ang maikling linyang ito sa ibaba ng iyong disenyo. Ang pangako ng Diyos kay Abraham ay hindi lamang para sa isang lahi, kundi para sa bawat pusong sumasampalataya kay Kristo. Tayo ang mga bituin na nakita ni Abraham. Gusto mo bang gawan din natin ito ng English version para may pagpipilian ka? O okay na tayo sa Tagalog? Hanggang dyan na lang po siguro. Maraming salamat. Masaya ako na nakatulong ako sa iyong proyekto tungkol sa pananampalataya ni Abraham. Siguradong magiging makabuluhan ang iyong poster at pag-aaral dahil sa malalim na mensaheng ito. Kung kailangan mo ulit ng tulong sa disenyo, pagsasalin, o pag-aaral ng Biblia sa hinaharap, huwag mag-atubiling magtanong muli. Pagpalain ka ng Diyos sa iyong gawain. Salamat! Walang anuman. Masaya akong nakatulong sa iyo. Kung may kailangan ka pa sa susunod, maging sa disenyo, pagsusulat, o iba pang katanungan, nandito lang ako. Pagpalain ka. Hanggang sa muli. I sent a note into the sky, folded words that dared to fly. Will they land or just dissolve in a world I can't resolve? My heart's a lighthouse spinning round, flashing signals, lost and found, hoping to be loved back, hoping to be seen, caught between the quiet and the spaces in between, hoping to be loved back. Is it just a dream? You smile, but don't look twice. Your warmth is cold as ice. I'm an echo in your hall, shouting loud, but I feel small. My heart's a match that won't ignite, striking shadows in the night, hoping to be loved back, hoping to be seen, caught between the quiet and the spaces in between, hoping to be loved back. Is it just a dream? Riddles of Faith, a journey of belief and doubt.